nga misuporta sa isa people power. Corey also shared the three times their family lost Ninoy. So first, when he was imprisoned. So, imprisoned pagka-priso ni Ninoy Aquino. Ang una nilang pagkawala kay katong napriso si Ninoy Aquino panahon sa martial law pag 1972. So, gilakip siya sa mga political nga person ni Marcos. Para sa pamilya Aquino, lisod kaayo kay si Cory ug ilang mga anak naganto sa kalisod o kahadlok samtang wala si Ninoy sa ilang kiliran. So, mao ang first loss sa ilang pamilya. Then second is when he went on a hunger strike. So pagpugong og kaon ni Ninoy Aquino sa 40 days. So 40 days nga dili siya mukaon. Ang ikaduha kay nag-hunger strike si Ninoy isip protesta sa kawad-an sa hustisya ug demokrasya. Para sa pamilya, sakripisyo ug kasakit kaayo kay tan-aw nila maglisod si Ninoy pero gusto gihapon niya ipakita ang ilang prinsipyo ug pakigbisok batok sa diktadura. And the last is when he was assassinated on August 21, 1983. So, mao ni ang last ug pinakasakit nga loss sa ilang pamilya. Kay ngano, mao ni ang pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ang ikatulo ug pinakagrabe sakit jud. So ang pinakagrabe nga pagkawala mao ang pagpatay kang Ninoy Aquino sa Philippine International Airport pag August 21, 1983. So kani nga time is while mobalik na og Philippines or na mobalik na og Pilipinas si Ninoy Aquino is gipatay ni siya sa mga lagi to gipatay siya sa Philippine International Airport. Then mao gid ni ang pinakadakong kasakit sa pamilya. Apan bisan bisan pa nga bisan pa sa kasakit si Cory gigamit niya ang kasakit nga mobarog makigbisok para sa demokrasya sa Pilipinas. So mao ni ang tulo ka times nga ang ilang pamilya is na lost. So next is Cory Aquino highlighted her victory through people's struggle, aim for reconciliation after dictatorship, stressed the importance of EDSA as a peaceful revolution for life and freedom, restored a constitutional government with respect for the Bills of Rights. So, Cory Aquino naghisgot sa iyang milagrosong kadaugan nga nakabot niya pinaagi sa pakigbisog sa mga tao. Then, giemphasize niya nga human sa grabe nga diktadura, iyang tuyo nga makabot ang reconciliation. So, unsa may reconciliation? Reconciliation is kanang panag-uli sa mga Pilipino. Then, ang iyang speech napakita unsa ka importante ang EDSA revolution. EDSA revolution dili ni violent ka revolution pero usa ka limited revolution nga naghatag respeto sa kinabuhi ug kagawasan sa tanang Pilipino. Then gipasigar busab ni Cory ang panagbalik sa usa ka constitutional government nga mao ang mga gobyerno nga nagsunod sa balaod ug naghatag dako nga respeto sa Bill of Rights. So, mga katungod sa tawo sama sa freedom of speech, freedom of religion ug etc. Then nagreport pud si Cory ani sa US Congress aron ipakita nga ang Pilipinas mibalik na sa democratic system human sa dictatorship. So, mao to siya. So, Cory's speech agenda, reintegration of